Ang pelikula ay naganap noong ika-16 na siglo sa baybayin ng China, kung saan pinangunahan ni Commander Yu ng Zhejiang ang libu-libong sundalong Ming upang sugurin ang mga barikada ng mga pirata ng Hapon, na kilala bilang Woko sa Chengang. Madaling natalo ang mga sundalong Ming dahil sa kalamangan ng mga mamamana at mga unit ng baril sa mataas na posisyon ng mga pirata. Tinamaan din si Yu ng ilang mga palaso sa labanan, at nang buksan ng mga Woko ang gate at pinakawalan ang kanilang mga Ronin ay inutusan ni Commander Yu ang kanyang mga tauhan na umatras. Pagkatapos ng labanan, ipinagdiwang ng general ng Hapon na si Master Yamagawa, at ng iba pa niyang mga sundalo ang kanilang inaasahang tagumpay sa araw na yon. Pagbalik sa kanilang pwesto ay inasikaso ni Yu ang kanyang mga sugat, at ipinakilala siya ng kataas-taasang commander ng Zhejiang na si Chief Zhangzi sa Assistant Regional Military Commissioner na si Qi Jiguang. Pinayuhan siya ni Chief Zhangzi na magpahinga sandali mula sa pamumuno sa mga tropang Ming at hayaan na muna si Qi ang humawak. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ni Qi ang hukbo ng Ming upang labanan ang mga pirata sa Chengang. Ilang araw nang nagpaplano ang mga sundalo at nagtatanong kung bakit hindi pa sila umaatake laban sa mga Hapones. Pagkatapos, isang maulan na gabi habang nagdiriwang ang mga pirata sa kanilang himpilan ay iminungkahi ng mga sundalo na umatake. Gayunpaman, sinabi ni Qi na ang hakbang ay masyadong halata kaya kinaumagahan ay nagpasya si Qi na ilunsad ang kanilang sorpresa na pag-atake dahil mahina na ang bantay ng mga Hapones. Nagawa ng tropang Ming na sirain ang mga barikada ng Woko at bawasan ang bilang ng mga pirata gamit ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Napagpasyahan ng general ng mga pirata na dapat silang umatras na iginiit na hindi na nila kayang magkaroon ng karagdagang mga problema, gayunpaman, hindi ito sinang-ayunan ni Yamagawa. Bilang bahagi ng estratehiya, sinalubong ni Commander Yu ang mga tropa ni Qi nang ilabas ang kanilang hudyat, nagawa nilang sirain at patayin ang maraming Ronin ngunit maraming pirata ang nakatakas. Isang tao ang lumapit kay Qi at sinabi sa kanya na mas maraming bilanggo ang nangangailangan ng kalayaan. Habang papunta sila sa mga selda ng mga bilanggo, napansin ni Commander Yu na ang isa sa mga sinasabing bihag ay may dalang armas, kaya agad niyang ipinaalam sa kanyang mga kasama. Sa kasamaang palad bago pa makakilos sina Commander Yu at Qi ay inatake na sila ng mga nagpapanggap na mga bilanggo, kung saan nahirapan ng dalawa ngunit sa huli ay natalo ang mga ito. Pagkaraan ng ilang minuto ay inaresto si Commander Yu dahil sa hindi paghuli sa lahat ng mga pirata at dahil sa akusasyon na siya ay nakipagsabuatan sa kanila, walang ibang magawa si Yu kundi tanggapin ang hatol. Lumipas ang ilang araw at binisita ni Qi si Yu sa kanyang selda, kung saan nagkaroon pa sila ng isang magkaibigang tunggalian upang ipakita ang kanilang kasanayan sa paggamit ng tungkod. Kinabukasan, ginugol ni na Commander Qi at ng kanyang asawang si Madam Qi ang kanilang araw na magkasama sa Xinhai. Kumain sila sa isang kainan kung saan ang ilan sa mga sundalong Ming ay lasing at nagsimula ng kaguluhan, na tinapos ni Qi sa pamamagitan ng malakas na pagbugbog sa kanila. Pagkatapos, huminto sila sa nayon ng Yiwu, kung saan nasaksihan nila ang pakikipaglaban ng mga taga-nayon sa mga residente ng Yongkong para sa mga ginto at metal na mineral na makukuha nila mula sa mga minahan. Ayon kay Xiao Daho, ang mahistrado ng bayan ng Yiwu ang kanilang lugar ay mahirap at tigang, at ang mga taga-nayon ay nagsikap ng husto upang pangasiwaan ang tanging lugar kung saan nila maaaring dalhin ang kanilang mga kayamanan. Nang makita at maunawaan ang kanilang sitwasyon ay agad na nagulat si Qi kay Chief Zhangzi, at napagpasyahan na niya kung aling pangkat ng mga sundalo ang gusto niyang turuan. Ito ay ang mga taga-nayon ng Yiwu, tila natuwa siya sa kanilang diwa ng pakikipaglaban. Ang susunod na eksena ay nagpapakita kay Qi at sa kanyang mga kasama sa nayon ng Yiwu. Nasa harap ng mahistrado ang mga residente, ipinaliwanag na inaanyayahan silang sumali sa hukbo. Si Da Cheng, isa sa mga taga-nayon ay seryosong tumanggi sa panukala at idineklara na sinumang sasali ay magiging kaaway niya. Sumunod ang mga taga-nayon sa kanyang tugon nang may malaking tiwala at paggalang. Dahil walang pagpipilian ay pumunta si Qi sa mga minahan sa gabi, kung saan hinarap niya si Da Cheng upang makipag-usap sa kanya at hikayatin siyang sumali sa hukbo na tiniyak sa kanya na poprotektahan sila mula sa mga taga-nayon ng Yongkong at sa kanilang mga tunay na kaaway na mga pirata. Upang tapusin ang kanilang hindi pagkakaintindihan ay nagpasya silang ayusin ang desisyon sa pamamagitan ng isang tunggalian na masayang pinagbigyan ni Qi. Naglaban sila gamit ang kanilang mga kamao at kalaunan ay napabagsak ni Qi si Da Cheng ngunit nagpatuloy pa rin ito sa pag-atake, kung saan aksidenteng natamaan ni Da Cheng ang platapormang kahoy sa loob ng minahan na may kargang mga bata. Mabilis na nahawakan ni Qi ang plataporma na nagligtas sa mga bata mula sa pagkahulog sa apoy. Nang matapos ang tunggalian ay nahikayat si Da Cheng na sumama sa kanya,
kasama ang kanyang mga tauhan kasabay ng kanyang pangako na panatilihing protektado ang mga minahan. Sa Shin, araw-araw na nagsasanay ang mga sundalo upang maghanda para sa labanan laban sa mga piratang Hapones. Nagsasanay sila gamit ang kanilang mga sibat, espada, kanyan, at palaso, at pinaalalahanan na sundin ang mga utos ng kanilang general. Patuloy silang nag-eensayo, kahit na nagbabago ang mga panahon. Pinaplano ni na Master Yamagawa at ng general ang kanilang mga estratehiya sa digmaan sa barko ng sundalong Hapones. Ipinaalam sa kanila ni Yamagawa na ang mga Ronin ng Koada ay nagtungo na sa Ninghai, at dito ay naalala niya ang kanilang laban sa Qinggang, na sinasabing dapat sana ay sinalakay nila si Qi. Gayunpaman, tiniyak ng general na para manalo sila, dapat silang maglagay ng mga Ronin sa Ninghai upang mapaalis at mapalaban ang mga tropa ni Qi. Kasabay nito ay makikipaglaban sila sa Taizhou habang ang mga tropa ni Qi ay abala sa Ninghai, at ang huli ay walang magagawa si Qi kundi pumili sa pagitan ng pagtatanggol sa kanyang lupain o sa kanyang pamilya. Samantala, sina Qi at ang iba pang mga commander ay nag-uusap din sa kanilang mga tirahan, pinag-uusapan nila ang tungkol sa bilang dahil mayroon lamang silang mahigit 3,000 na tauhan kumpara sa 20,000 na pirata ng Hapon. Agresibong iniutos ni Chief Zhangzi na dapat nilang wakasan ang banta ng mga pirata sa lalong madaling panahon dahil alam nilang hindi pa nakakakilos ang mga pirata sa Ninghai. Matapang na sinabi ni Qi na handa siyang magsakripisyo na pamunuan ang kanyang bagong hukbo patungong Ninghai upang sakupin ang mga kaaway doon. Kinabukasan ay naglakbay sila patungong Ninghai na itinuturing na isang misyong pagpapakamatay. Sa Ninghai ay hinintay ng mga Ronin ng hukbong Ming na pinamumunuan ni Qi. Habang pinagmamasdan nila ang mabilis na papalapit na hukbo ay inutusan sila ni General Koada na maglunsad ng isang pag-atake. Napagtanto ni Qi na ang mga Ronin ay wala pang 20,000 ang bilang at napagtanto niyang maaaring may sorpresa na pag-atake, kaya kinailangan nilang ikalat ang kanilang mga tauhan. Pinaputukan sila ng mga Ronin, ngunit hindi ito tumatalab sa kalasag na matibay kaya mabilis na sumugod ang mga Ronin na hindi napansin ang malaking butas na hinukay ng hukbong Ming. Nahulog ang mga Ronin sa hukay at nawala sa kanilang posisyon na naging dahilan ng pagkakaroon ng kalamangan ng mga sundalong Ming sa mataas na lugar. Matapos silang utusan ni Koada na umatras ay mahigit 300 sa kanilang mga tauhan ang namatay, habang ilang sundalo lamang ang nasugatan sa sundalong Ming. Pagkaraan ng ilang sandali, isang mensahero ang nagsabi kay Qi na ayon kay Chief Zhangzi, may mga sundalong Hapones na namataan malapit sa Shin. Sinuri ni Qi ang sitwasyon at kinilala na ang tunay na target ng mga Hapones ay ang Shin, ngunit si Qi ay tiwala na poprotektahan ng kanyang asawa ang lungsod laban sa mga Hapones. Pagbalik sa Shin, matatag ang desisyon ni Madam Qi na manatili kahit na sinusubukan siyang pigilan ng kanyang kapatid na si Yang. Nag-utos siya na dalhin sa kanya ang kanyang baluti habang sinasabi na bilang asawa ng general, hindi niya dapat iwanan ang lungsod at dapat siyang magtanggol kasama ang kanilang mga tao. Umalis siya sa kanyang tahanan suot ang kanyang baluti, tinipon ng hukbo at pinangunahan sila papunta sa mga pader ng Shin. Nang makita ang mga sundalong nagkakaisa upang ihanda ang kanilang depensa ay napilitan si Yang na bumalik at tulungan ang kanyang kapatid. Pagbalik kay Commander Qi, isang mensahero ang nagsabi sa kanya tungkol sa mga sundalong Hapones sa Huajia na 4 na milya sa labas ng lungsod. Pinagtibay nito ang kanyang naiisip na ang mga kaaway ay naghahabol sa Taizhou, kaya sumulong sila sa Huajia ng araw na yon. Sinabi ng general na Hapones na sa wakas ay naniwala si Qi sa kanilang bitag at malapit ng mamatay. Mula sa malayo ay pinagmamasdan nila ang mga sundalong Ming at ang kanilang mga bagong gamit na armas, at agad na nag-utos ang general ng mga Hapones na palibutan ang sundalo ni Qi at gumamit ng mahabang kawayan upang kontrahin ang kanilang mga kalasag. Habang ang mga sundalong Ming ay nakulong at binaril ng mga marksmen mula sa mga bubong ay kinailangan ni Qi na umakyat sa isa sa mga bubong upang mas maunawaan kung nasaan ang mga commander. Isang sundalo ang nagsabi kay Master Yamagawa at sa iba pang mga commander na ang mga tropa ni Qi ay dumadaan sa mga eskinita patungo sa kanila. Dahil dito ay nagpulong ang mga general, at dito ay sinabi ni Yamagawa na salubungin ang tropa ni Qi, kung saan nagkaroon ng matinding laban sa isang palengke. Pagkalipas ng ilang segundo ay dumating si Qi sa lugar kasama ang kanyang mga sundalo, pagkatapos ay pumwesto ang mga sundalo upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga pag-atake. Samantala, ipinahayag ni Koada na ang lahat ay tumutulong sa digmaan maliban sa kanila. Naisip niya na si Yamagawa ang dapat na nangunguna sa digmaan. Kinumbinsi niya si Yamagawa na sumama sa kanilang puwersa upang agad na matalo ang hukbo ng Ming. Dito sa wakas ay sinabi niya na gusto niyang gumanti at magkaroon ng reputasyon. Sa kabila ng utos na protektahan ng likuran ay nagpa siya ang dalawa na ituloy ang kanilang plano,
Nalito ang general sa kung ano ang sinusubukang gawin ni Yamagawa habang pinamumunuan niya ang kanyang mga unit ng baril sa taliba at hinarap ang mga sundalo ni Chi. Pinaputukan nila si Chi at agad na binalot ng usok ang larangan ng digmaan na naging dahilan ng pagkawala ng kanilang posisyon. Kasabay nito, sa Shin ay pinamunuan ni Madam Chi ang kanyang mga tao sa pagpapanatili ng kanilang mga depensa, nagawa ng ilang pirata na umakyat sa mga pader ngunit naipagtanggol ni Madam Chi ang sarili laban sa kanila. Habang tumatakas ang mga pirata mula sa Taizhou laban sa mga sundalong Ming, si Chi na nangunguna ay nagpursigi na sundan sila upang tapusin ang labanan. Ang mga piratang Hapones ay patungo sa kanilang barko upang umatras na tiwala sa kanilang distansya. Gayunpaman, ginamit ng mga sundalong Ming ang mga kabayong putik upang mabilis na isara ang puwang sa pagitan nila at ng kaaway na matagumpay nilang nagawa. Inilunsad nila ang kanilang pagsalakay sa mga pirata na pinagbawalan silang tumakas. Dahil sa mabilis na paggalaw ng mga Ming, hindi may handa ng mga pirata ang kanilang mga barko para sa paglalayag. Samantala, ibinigay ng general ang kanyang huling utos kay Master Yamagawa na tumakas nang wala siya. Pinagsisihan ni Yamagawa ang kanyang sariling pagkilos pabalik sa Taizhou nang hindi nirerespeto ang utos ng general. Humingi siya ng paumanhin habang iginiit ng general na umalis si Yamagawa nang wala siya. Sinalakay ng hukbong Ming ang barko at natalo ang mga pirata. Pinasabog din nila ang kanilang barko upang matiyak na walang makakatakas. Naghintay ang general sa isa sa mga silid sa barko habang nakikipaglaban ng iba pang mga sundalo. Kalaunan ay natagpuan ni Chi ang daan patungo sa kinaroroonan ng general, kung saan mayroon silang isang hindi masabi na resolusyon na wakasan ang digmaan sa pagitan ng dalawang commander. Pagkatapos ay gumalaw sila sa buong barko na nagsisilbing kanilang larangan ng digmaan, kung saan ipinagpatuloy nila ang kanilang laban habang gumagalaw at nakarating sa kubyerta ng barko. Ngunit sa huli ay na-corner siya ni Chi at sinabing dapat niyang tanggapin ang pagsuko, ngunit sa huli ay kinuha niya ang kanyang espada at ginawa ang seppuku, isang marangal na pagpatay para sa mga Hapones. Nagtatapos ang pelikula sa pagpapakita ng matagumpay na pagtatanggol ni Madam Chi sa Shin. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!